Huwag matakot, ito ang salita ng Diyos sa lahat ng nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Ang iyong krisis ay maaaring mukhang napakahirap na malampasan. Ang sakit at problema na iyong nararanasan ay maaaring mabigat sa iyo. Ngunit lakasan ang loob at pakinggan ang katiyakan ng Diyos ngayon. Siya ay kasama mo. Bagamat hindi mo ito nakikita, ginagawa niya ang iyong himala. Maaaring tila barado ang daan, ngunit ginagawa niya ang hamon na iyon sa isang channel ng tagumpay at kagalakan. Sinasabi sa Isaiah 41:1, kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Samahan mo ako habang isinasaalang-alang namin ang 1-0 palatandaan ng paggawa ng Diyos sa iyong mga himala. Susuriin din natin kung paano ka makakatanggap at makakakonekta sa mga kahangahangang gawa ng Diyos na ito. Para panatilihing buhay ang iyong pag-asa at palakasin ang iyong pananampalataya, tiyaking manonood ka hanggang sa huli. Bago kami magpatuloy sa mga palatandaang ito, hinihikayat ka naming i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa aming komunidad na lumago at nagbibigay sa iyo ng mas nakaka-inspire at insightful na content. Narito ang 1-0 palatandaan na ginagawa ng Diyos ang iyong himala. Number 1, nagpapadala siya ng mga lalaki para tulungan ka. Sa bawat punto ng panahon, palagi mong kakailanganin ang tulong ng mga tao upang makamit ang iba't ibang layunin. Bagamat mahalagang humingi ng interbensyon ng Diyos upang baguhin ang iyong kwento, ang isa sa mga pangunahing paraan na ginagawa niya ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng mga tao. Sa makatuwid, napakahalaga na humanap ng pabor hindi lamang sa Diyos kundi maging sa mga tao. Kapag binabaligtad ng Diyos ang iyong sitwasyon, maaari niyang bumulong sa puso ng iba na dalhin ang iyong mga pasanin at mag-alok ng mga solusyon. Isaalang-alang ang hamon na kinakaharap mo ngayon. Alam mo ba na mayroong isang tao na maaaring gamitin ng Diyos upang tulungan kang mapagtagumpayan ito? Ang tulong na ito ay maaaring dumating bilang isang salita ng payo, matalinong payo, suportang pinansyal, o emosyonal na panghihikayat. Ano man ang anyo nito, maging bukas sa pagtanggap ng tulong ng Diyos. Kung nagtataka ka kung paano nilayon ng Diyos na hipuin ang puso ng mga tao para tulungan ka, alalahanin ang kwento ni Pedro at Cornelio. Tinulak ng Diyos si Pedro sa pamamagitan ng isang pangitain, at nagpadala ng mga tao sa kanya, upang makapaglingkod siya kay Cornelio at sa kanyang sambahayan. Gumagawa ang Diyos sa mahiwagang paraan. Panoorin kung paano niya hinihikayat ang mga maaaring tumulong at ayusin ang kanilang pakikipagkita sa iyo habang gumagawa siya ng isang himala sa iyong buhay. Sa makatuwid, maging bukas at tanggap sa mga taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay, dahil maaaring sila ang mga sisidlan kung saan dinadala niya ang iyong mga tagumpay. Ang mga individual na ito ay maaaring pumasok sa iyong buhay nang hindi inaasahan, kaya mahalagang bigyang daan ang pag-unawa sa papel nito. Isaalang-alang si Naaman na tumanggap ng kanyang pagpapagaling dahil nakinig siya sa kanyang alilang babae. Kung nabigo siyang maunawaan na ginagamit siya ng Diyos para sa kanya, maaaring hindi niya pinansin ang mga salita nito at hindi niya nakuha ang kanyang himala. Sa katulad na paraan, ang pagkamapagpatuloy ni Abraham sa mga lalaking bumisita sa kanyang bahay ay humantong sa kanyang pagtanggap sa mga inihanda ng Diyos na maghatid ng mensahe ng pag-asa. Maaaring nalampasan niya ang inilaan ng Diyos para sa kanya kung nagalit siya o tinatrato sila bilang mga estranghero. Sa makatuwid, gumamit ng karunungan gaya ng inspirasyon ng Diyos sa mga tao na tulungan ka. Huwag baliwalain ang iba dahil maaaring hindi sila mukhang mayaman o maimpluwensya. Tandaan, ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi at maaaring gumamit ng sinuman para tulungan ka. Isa pang halimbawa si Joseph. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ipinadala ni Faraon ang kanyang mayordomo at katiwala ng kopa sa bilangguan? Ano kaya ang nangyari kung hindi sila nanaginip?
Inayos ng Diyos ang mga pangyayaring ito dahil gusto niyang gamitin ang katiwala bilang katulong ni Jose. Nakalimutan man ng lalaki, sa huli ay natupad niya ang layuning ito. Maaaring hadlangan ka ng pagmamataas sa pagtanggap ng tulong, dahil maaaring isipin ng isang mapagmataas na tao na hindi nila kailangan ng tulong mula sa sinuman. Bagamat mahalagang huwag idolo o umasa lamang sa mga tao para sa tulong, mahalaga rin na linangin ang pagpapakumbaba sa iyong buhay, dahil nagbubukas ito ng mga pintuan para sa pabor sa iba. Kaya't, magpakita ng kabaitan sa lahat ng nakakaharap mo, dahil hindi mo alam kung sino ang maaaring ihatid ng Diyos sa iyo. Ang pakikitungo sa iba ng may kabaitan at kababaang loob ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan maaaring gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao upang maisakatuparan ang iyong mga tagumpay. Tingnan ang sinasabi ng Hebreo 13:2, huwag kalimutang magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga estanghero, sapagkat sa paggawa nito, ang ilang mga tao ay nagpakita ng mabuting pakikitungo sa mga anghel nang hindi nalalaman. Numero 9, isang napapanahong interbensyon. Walang katulad ng coincidence sa Diyos. Ang mga napapanahong interbensyon na yon, ang pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras, ang pakikipagtagpo sa tamang tao, ay malinaw na nagpapakita na inihanay ng Diyos ang mga bagay para sa iyong ikabubuti. Kapag naranasan mo ang mga sitwasyon kung saan ang lahat ay tila ganap na nahuhulog sa lugar, ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay nag-orkestra ng mga kaganapan upang maisakatuparan ang kanyang banal na layunin sa iyong buhay. Maaari mong tukuyin ito bilang isang pagkakataon, ngunit pinangungunahan ng Diyos ang iyong mga hakbang. Walang coincidence sa lahat. Isipin ang pagpasok sa isang silid kung saan ang isang serbisyo ay agarang kailangan, at ikaw ang perpektong akma. Hindi na kailangan ng mahahabang panayam o maraming pagsusulit dahil lang itinuro ng Diyos ang iyong mga hakbang sa eksaktong lugar na iyon sa eksaktong oras na iyon. Ikaw ang naging napili. Ang ganitong napapanahong mga interbensyon ay hindi lamang nagkataon kundi mga pagsasaayos ng perpektong panahon ng Diyos para sa kanyang mga anak. Isaalang-alang ang kwento ni David. Bakit eksaktong dumating siya sa larangan ng digmaan ng si Goliath ay tinutuya at inaapi ang mga Israelita? Kung dumating siya pagkatapos ng komprontasyon, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ipakita ang kanyang pananampalataya at katapangan. Ngunit dahil naroon si David sa tamang sandali, nagawa niyang hamunin at talunin si Goliath, iniligtas ang Israel mula sa kanilang pang-aapi at itinakda ang yugto para sa kanyang kinabukasan bilang hari. Isang katulad na pagkakataon ng banal na panahon ang naganap kay Joseph. Nang ang kanyang mga kapatid ay nagbabalak na itapon siya sa isang hukay at iwanan siyang mamatay, isang karaban ng mga mangangalakal na Ismaelita ang lumitaw sa tamang sandali. Si Judah, na nakilala ang pagkakataon, ay iminungkahi na ibenta si Jose sa mga mangangalakal sa halip. Ang pagbabagong ito sa mga plano ay nagtakda kay Jose sa landas patungo sa Ehipto, kung saan siya babangon sa kapangyarihan at tutuparin ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang mga sandaling ito ng napapanahong interbensyon ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay mga kaayusan ng Diyos na nagpapakita ng kanyang aktibong pakikilahok sa ating buhay. Kaya isaalang-alang ito sa iyong sariling buhay. Ang mga tila hindi sinasadyang sandali kung saan ang lahat ay nahuhulog sa lugar ay ang paraan ng Diyos sa paggawa ng kanyang mga plano para sa iyo. Ito ay kanyang paraan ng pagsasabi sa iyo na ang iyong himala ay malapit na. Tandaan lamang na pinaplano niya ang mga kaganapang ito sa pabor sa iyo, kaya magtiwala ka sa kanya at panoorin ang lahat para sa iyong ikabubuti. Numero 8, binuksan ng Diyos ang iyong mga mata. Minsan ang buong larawan ay nagiging malinaw sa isang larong puzzle na may isang mahalagang piraso lamang. Sa katulad na paraan, ang paglaya mula sa patuloy na hamon ay maaaring mangailangan ng bagong pananaw o kaunawaan na ibinibigay ng Diyos. Ang interbensyon ng Diyos ay kadalasang nagsasangkot ng pagbubukas ng iyong mga mata sa mga bagong pagkakataon na nakatago sa loob ng iyong mga pakikibaka.
Maaaring nasa bingit ka ng isang pambihirang tagumpay, ngunit maaaring makaligtaan ito ng walang tamang insight o impormasyon. Kapag nagsimulang magpahayag ang Diyos ng mga ideya at magbigay ng mga inspiradong salita, ito ay tanda na gumagawa siya ng milagro sa iyong buhay. Kung magpapatuloy ka sa pagrereklamo kung gaano kahirap ang buhay, maaaring makaligtaan mo ang mga potensyal na pagkakataon sa iyong mga hamon. Ang pagrereklamo ay hindi nagpapabuti sa iyong sitwasyon, inuubos lamang nito ang iyong emosyon at lakas, kung ano mismo ang gusto ng dyablo. Sa halip na tumuon sa kung ano ang mali, hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata sa kung ano ang nais niyang matutunan mo mula sa hamon at ibunyag ang mga nakatagong kayamanan sa loob nito. Kapag nagsimula kang mapansin ang pagbabago sa iyong pananaw o mga bagong inspiradong kaisipan na umuusbong, tingnan ito bilang isang banal na senyales na ang isang himala ay nasa abot tanaw. Ang kalinawan na ito ay maaaring magmula sa iba't ibang mapagkukunan, isang pag-uusap sa isang kaibigan, isang sermon, isang libro na iyong binabasa, o kahit isang sandali ng personal na pagmumuni-muni. Ito ay tulad ng paghahanap ng huling piraso ng puzzle, biglang may sense ang lahat. Kaya sa halip na mag-aksaya ng iyong lakas sa mga reklamo, ituon ito sa paghahanap ng karunungan ng Diyos. Manalangin para sa kaunawaan at kalinawan, at magtiwala na inihahayag niya ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang mga sandaling ito ng paghahayag ay makapangyarihang mga palatandaan na ang Diyos ay gumagawa ng isang himala sa iyong buhay at ginagawang mga hakbang ang mga hadlang. Nang mawalan ng pananampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos, sinabi sa kanya ng Diyos na tumingin sa langit upang makita kung mabibilang niya ang mga bituin. Ang ilustrasyong ito ay isang malakas na pagbubukas ng mata para sa kanya. Agad siyang naniwala na ang Diyos na maaaring lumikha ng bilyon-bilyong bituin, ay tutuparin ang kanyang pangako sa kanya. Numero 7, pagpapanumbalik ng mga nawalang relasyon. Kapag nawalan ka ng isang mahalagang relasyon, maging sa pamilya, kaibigan, o asawa, maaari itong maging lubhang masakit at makakapagpabago pa nga ng buhay. Gayunpaman, ang isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ang Diyos ay gumagawa ng isang himala sa iyong buhay ay kapag ang mga bagay ay nagsimulang bumuti at nagbubukas ka sa kapatawaran at pagpapagaling. Ang pagpapatawad ay kadalasang isa sa pinakamahirap na hakbang pagkatapos masira ang isang makabuluhang relasyon. Natural lang na magpigil ng sakit at sama ng loob. Ngunit kapag ang Diyos ay gumagawa, pinapalambot niya ang mga puso at lumilikha ng mga pagkakataon para sa pagkakasundo. Maaari kang magsimulang makaramdam ng pagbabago sa iyong mga damdamin. Ang kapaitan ay nagsisimulang magbigay daan sa pakikiramay, at ang pagnanais na ayusin ang relasyon ay pumapalit sa galit na iyong nararamdaman. Magsisimula ka ring matutunan kung paano bumuo muli ng tiwala. Bagamat maaaring hindi madali ang prosesong ito, bibigyan mo ito ng pagkakataon. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nararanasan ang mga pagbabagong ito, alamin na ang Diyos ay gumagawa ng isang himala na nagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon sa iyong buhay. Ginagabayan ka niya tungo sa pagpapagaling, pagkakasundo, at mga panibagong koneksyon. Makakahanap ka ng perpektong halimbawa nito sa mga relasyon nina Jose at ng kanyang mga kapatid, sina Jacob at Esau, at ang alibughang anak. Ipinakikita sa atin ng Genesis 45:4 kung paano pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin." Nang magawa nila ito, sinabi niya, "Ako ang inyong kapatid na si Jose, na inyong ipinagbili sa Ehipto, at ngayon, huwag kayong mabalisa, at huwag kayong magalit sa inyong sarili, sa pagbebenta sa akin dito sapagkat ito ay upang iligtas ang mga buhay na ipinadala ng Diyos. Mauna ako sa iyo." May dahilan si Joseph para magalit sa kanyang mga kapatid sa pagbebenta sa kanya sa pagkaalipin. Pero pinili niyang magpatawad. Nang ihayag niya ang kanyang sarili sa kanila, umiyak siya at ipinakita na labis siyang nasaktan ng kanilang mga aksyon. Sa kabila ng kanyang sakit, pinili ni Joseph na pakawalan ang kanyang galit at makipagpayapaan sa kanyang pamilya.
Ang pagpapatawad na ito ay naging posible lamang dahil tinulungan siya ng Diyos. Katulad nito, ang talinghaga ng alibughang anak ay nagpapakita ng walang pasubaling pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Ang anak na nilustay ang kanyang mana at namuhay ng walang ingat ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal, pagpapatawad na ipinakita sa kanya ng kanyang ama. Ngunit malugod siyang tinanggap ng ama, na nagpapakita ng kahandaan ng Diyos na ayusin ang mga relasyon, kahit na ang kabilang partido ay hindi karapat-dapat. Ang mga kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit sa tulong ng Diyos, posibleng palayain ang mga nakaraang sakit at makipagkasundo sa iba. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay nagpapadali para sa atin na magpatawad, kahit na tila imposible. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita rin kung paano maaaring pagalingin at ibalik ng Diyos ang kahit na ang pinakanasira na mga relasyon. Kaya huwag mawala ng pag-asa, sa pag-aakalang hindi kayang ayusin ng Diyos ang iyong nasirang relasyon. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magdala ng pagpapanumbalik at panoorin kung paano siya gumagawa upang maibalik ang lahat sa normal. Kapag ito ay nagsimulang maganap, alamin na ang Diyos ay gumagawa ng himala ng pagpapanumbalik. Ano pang mga palatandaan ang dapat mong abangan? Numero 6, malinaw na kumpirmasyon sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay palaging magiging isang paraan kung saan nagsasalita ang Diyos sa kanyang mga anak. Kung ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang nakasulat na salita, upang gabayan tayo, at tulungan tayo sa paglalakbay na ito, makatitiyak na maaari niyang ituro sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita kapag malapit na siyang magsagawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Sa panahon ng iyong tahimik na oras, maaari kang biglang gumamit ng mga tiyak na kasulatan na perpektong nakaayon sa iyong kasalukuyang sitwasyon, na nagpapakita kung paano nakialam ang Diyos sa mga katulad na sitwasyon. Ang talatang ito ay maaaring direktang magsalita sa iyong mga hamon, na nag-aalok ng kaginhawahan at katiyakan. Ang salita ng Diyos ay maaari ding maging buhay sa panahon ng isang sermon, na umaalingaw-ngaw ng napakalakas na parang ang mga ngaral ay direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon. Ito ay mga banal na kumpirmasyon na ang Diyos ay nag-uudyok ng pag-asa sa loob mo, at inihahanda ka para sa mga pagpapala sa hinaharap. Sinasabi ng Roma 15:4, sapagkat ang lahat ng nasusulat noong nakaraan, ay isinulat upang turuan tayo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis na itinuro sa kasulatan, at ng pagpapatibay na ibinibigay nito, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya kapag dumating ang gayong mga salita, mahalagang tumugon ng may pananampalataya at pasasalamat. Ang kininang mga pangakong natanggap mo, bumukas ang pasasalamat, at isulat ang mga ito bilang mga paalala ng bagong panahon na bubuksan ng Diyos sa iyo. Kung naranasan mo na ito, pahalagahan mo. Manindigan sa mga pangako ng Diyos at magtiwala sa kanyang oras upang maisakatuparan ang kanyang ipinangako. Bilang 5, salita ng propesya. Ang mga propesya ay isa pang makapangyarihang tanda na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Ipinakikita nila na ang isang makabuluhang pagbabago ay nasa daan. Ang isang propesya ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo, isang binigkas na salita mula sa isang pastor, isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang estranghero, o kahit sa panahon ng personal na panalangin at pagmumuni-muni. Ang susi ay upang malaman kung ang hula ay tunay na mula sa Diyos. Kapag nakatanggap ka ng isang salita ng propesya, kadalasan ay may kaakibat itong kahulugan ng banal na kumpirmasyon at pag-udyok sa iyong espiritu na nagbibigay katiyakan sa iyo na ito ay mula sa Diyos. Maaaring ipahiwatig ng hulang ito na binabago ng Diyos ang iyong sitwasyon, nagbibigay ng direksyon, pampatibay loob, o katiyakan. Makikita mo itong nakasalamin sa kaso ni Maria, nang sabihin sa kanya ng anghel na isisilang niya si Jesus. Katulad nito, maaari kang makatanggap ng isang salita na nagsasabi sa iyo na ang isang himala ay malapit nang mangyari sa iyong buhay. Sa makatuwid, mahalagang manatiling bukas at matulungin sa mga mensaheng ito. Bagamat totoo na ang ilan ay gumamit ng propesya upang pagsamantalahan ang iba sa nakaraan,
ang propesya ay nananatiling isang tunay na paraan ng pag-abot ng Diyos sa kanyang mga tao. Gayunpaman, mahalagang huwag maghanap ng mga propesya nang may desperasyon, lalo na sa punto ng pagiging handa na magbayad para sa isa. Ang ganitong uri ng desperasyon ay maaaring magbukas ng pinto para samantalahin at manipulahin ka ng dyablo. Tandaan, bilang anak ng Diyos, siya ay palaging nagsasalita sa iyo. Magtiwala sa kanyang panahon at sa kanyang mga paraan, at maging matalino. Ang mga tunay na propesya ay makakaayon sa salita ng Diyos, at magdadala ng kapayapaan, at pagpapatibay sa iyong espiritu. Manatiling nakasalig sa iyong pananampalataya, at maging maingat na huwag hayaang ang pagnanais para sa isang makahulang salita, ay umakay sa iyo mula sa katotohanan ng Diyos. Sinasabi ng 1 Thessalonians 5:20 -21, huwag ninyong hamakin ang mga propesya, kundi subukin ang lahat ng ito, panghawakan ninyo ang mabuti. Numero 4, mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mga himala ay mga supernatural na pangyayari na maaaring mahirap ipaliwanag ng natural. Kaya kapag ang mga himala ay malapit ng maganap, isang bagay na maaari mong mapansin ay ang mga kakaibang pangyayari. Kunin, halimbawa, ang kwento ni Moises at ang nagniningas na palumpong. Ito ay isang kakaiba at hindi inaasahang pangyayari, isang palumpong na nasusunog sa apoy, ngunit hindi natupok. Ang hindi pangkaraniwang tanawing ito ay nakakuha ng atensyon ni Moises, at nagsimula ng isang pagbabago sa buhay na pakikipagtagpo sa Diyos. Bagamat hindi ka maaaring makatagpo ng literal na nagniningas na palumpong, maging matulungin sa mga sandaling iyon na ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang sarili sa iyo ng kakaiba. Ang mga pagtatagpong ito ay naglalapit sa iyo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos, at nag-aalok ng mga pananaw sa kanyang mga plano para sa iyo. Kapag nakaramdam ka ng banayad na paghila patungo sa lihim na lugar ng panalangin at lapit sa Diyos, huwag itong baliwalain. Sa halip, sundin ang pangunguna na iyon dahil may mahalagang ihayag ang Diyos. Ang mga sandaling ito ng pagpapalagayang loob ay kung saan inilalahad ng Diyos ang kanyang mga layunin at direksyon para sa iyong buhay. Magtiwala na ang Diyos ang may kontrol kung masusumpungan mo ang iyong sarili sa gayong mga sandali, at hindi ka sigurado o natatakot dahil hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Payagan siya na ihayag ang kanyang mga intensyon sa iyo sa kanyang perpektong oras. Manatiling bukas sa kanyang pamumuno, alam na gumagawa siya ng mga himala sa iyong buhay. Sinasabi sa Isaias 43:19, narito, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ito'y bumubulusok, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Numero 3, lakas upang magtiyaga sa mga panalangin. Naranasan mo na bang magtagal ng mas matagal sa pananalangin kaysa karaniwan? Ito ay isang senyales na ang Diyos ay naghahanda na maghatid ng isang himala sa iyong buhay, at tinatawag ka upang panghawakan ito sa pamamagitan ng panalangin. Minsan, maaaring hindi mo napagtanto na ang isa pang pagtulak sa panalangin ay ang kailangan mo upang maipanganak ang iyong himala. Tulad ng isang babaeng nanganganak na nangangailangan ng dagdag na lakas para itulak palabas ang sanggol, maaaring kailanganin mong magsikap sa panalangin para makita ang iyong tagumpay. Isaalang-alang ang halimbawa ni Daniel, na nanalangin at tumanggap ng sagot mula sa Diyos. Gayunpaman, ang sagot ay nahaharap sa pagsalansang mula sa prinsipe ng Persya. Sa kabila ng pagsalansang na ito, nagtiyaga si Daniel sa panalangin hanggang sa matanggap niya ang sagot sa kanyang mga panalangin. Alam natin ito dahil si Daniel ay isang lalaking puno ng panalangin. Sa Lucas 18, sinabi ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang matyagang balo na patuloy na lumapit sa isang hukom na naghahanap ng hustisya laban sa kanyang kalaban. Noong una, hindi pinansin ng hukom ang kanyang mga pakiusap, ngunit dahil patuloy itong dumarating, kalaunan ay pinagbigyan niya ang kanyang kahilingan. Hindi dahil nagmamalasakit siya sa kanya, kundi para alisin siya sa kanyang likuran. Ginamit ni Jesus ang talinghagang ito para ituro ang kahalagahan ng pagpupursige sa pananalangin.
Inihambing niya ang di makatarungang hukom sa Diyos, na siya at lubos na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kung ang isang matiyagang balo ay makapagpapakilos sa puso ng isang hindi makatarungang hukom, gaano pa kaya ang iyong mapagmahal na Ama sa langit sa iyong mga panalangin? Kung naramdaman mo na kailangan mong dagdagan ang intensity, direksyon, o tagal ng iyong panalangin, huwag mag-atubiling gawin ito. Ito ay isang mahalagang panahon kung kailan ka nakikipaglaban at nanalo sa mga espiritual na laban na humahantong sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Tulad ng alam mo, walang magandang dumarating na madaling, kaya maaaring kailanganin mong isakripisyo ang iyong oras at lakas upang makita ang plano ng Diyos para sa iyong buhay na matupad. Ang iyong pagpupursige sa panalangin ay isang makapangyarihang tanda na gumagawa ang Diyos ng isang himala sa iyong buhay, at ang iyong katatagan ay hahantong sa isang patotoo na lumuluwalhati sa Kanya. Mababasa sa Lucas 18:1. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ipakita sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag sumuko. Tandaan, hindi ito ang panahon para sumuko, kundi magtagal pa sa panalangin. Numero 2, isang hindi pangkaraniwang pakiramdam ng kagalakan at pasasalamat. Habang gumugugol ka ng mahabang oras sa pagdarasal, maaaring dumating ang sandali na magsisimula kang makaramdam ng pagbabago ng pakiramdam, na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at darating ang mga sagot. Ang pagbabagong ito ay maaaring magpakita bilang isang malalim na kapayapaan na sumasakop sa iyo, isang napakalaking pakiramdam ng kagalakan sa loob, o kahit na isang kusang pagsabog ng pasasalamat at awit. Ang mga damdaming ito ay hindi karaniwan, ipinahihiwatig nila na ang iyong himala ay papalapit na. Kaya ano ang dapat mong gawin kapag naramdaman mo ang pagbabagong ito? Simple lang magpatuloy sa pasasalamat. Sa puntong ito ng iyong panalangin, maaari kang lumipat mula sa paglalahad ng iyong mga kahilingan sa pagpapasalamat sa Diyos para sa mga sagot na pinaniniwalaan mong darating. Ang gawaing ito ng pasasalamat ay tumutulong sa iyong puso na maghintay ng may pag-asa para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos at magbubukas ng pinto para sa himala na dumaloy ng mas malaya sa iyong buhay. Mahalagang kilalanin na ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang susi sa pag-access sa iyong mga pagpapala. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, kinikilala mo ang Kanyang soberanya sa iyong sitwasyon at ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa Kanyang paglalaan. Ang pagkilos ng pasasalamat na ito ay nakakabawas sa presensya ng problemang kinakaharap mo at dinadakila ang Diyos sa itaas nito. Gayunpaman, magkaroon ng kamalayan na dahil lamang sa mayroon kang ganitong pakiramdam ng kagalakan at pasasalamat ay hindi nangangahulugang hindi susubukan ng dyablo na magdala ng pagdududa at panghihina ng loob. Ang dyablo ay palaging tungkol sa kanyang negosyo, naghahanap kung paano pahinain ang loob ng mga tao ng Diyos. Napakahalaga na manatiling matatag sa pag-asa at hindi natitinag sa pananampalataya. Alalahanin kung paano nagpasalamat sina Pablo at Silas sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Panoorin din kung paano nagpasalamat si Jesus bago nangyari ang himala ng pagkabuhay na mag-uli ni Lazarus. Matuto mula sa guro ang kahalagahan ng pananatiling mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Numero 1, sa pamamagitan ng mga patotoo ng iba. Paano maipapakita sa iyo ng mga patotoo ng iba na gumagawa ng himala ang Diyos sa iyong buhay? Isaalang-alang natin ito. Maraming beses, kapag nakakaranas tayo ng hamon, naghahanap tayo ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang pagkaalam na ang iba ay nagtagumpay sa mga katulad na pakikibaka, ay maaaring magdulot ng pag-asa at suporta. Ngunit madalas na sinusubukan ng kaaway na linlangin tayo sa pag-iisip na tayo lang ang nahaharap sa mga kahirapan. Posible ang panlilinlang na ito dahil maraming tao ang may kakayahan na itago ang kanilang sakit at mukhang maayos na sila sa ibabaw, samantalang kung maghuhukay ka ng malalim, sila ay dumaranas ng mahihirap na panahon. Gayunpaman, kapag ang mga tao ay lumabas upang ibahagi ang patotoo sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, maaari itong malalim na sumasalamin sa iyo at pukawin ang pag-asa sa iyong puso.
Alam na kung magagawa ito ng Diyos para sa iba, magagawa rin niya ito sa iyong buhay. Ito ay nagiging mas nakaaaliw kapag nakarinig tayo ng mga patotoo mula sa mga humarap sa mga hamon na mas malaki kaysa sa atin. Halimbawa, kung nagdarasal ka para sa regalo ng mga bata at naghintay ng 3 taon, ang pakikinig sa patotoo ng isang taong naghintay ng 9 na taon ay maaaring maging lubhang nakapagpapasigla. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nasa negosyo pa rin ng paggawa ng mga himala at ang iyong sitwasyon ay hindi lampas sa kanyang maabot. Ito ay isang halimbawa lamang. Ang sayo ay maaaring hindi para sa panganganak, ngunit saan man mo mahanap ang iyong sarili, kung makita mo ang mga tao na nagpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, tingnan ito bilang isang palatandaan na ang Diyos ay nagluluto ng isang bagay na mahusay sa iyong buhay. Mahalagang huwag pahintulutan ang kaaway na ibaluktot ang mga patotoong ito sa mga pinagmumulan ng panghihina ng loob. Minsan, kapag narinig mo ang tungkol sa mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba, maaaring subukan ng kaaway na iparamdam sa iyo na parang tinatanaw ka ng Diyos. Nangyayari ito kapag ang lahat ng iyong mga kaibigan ay tila umuusad maliban sa iyo. Gayunpaman, sa halip na sumuko sa mga kaisipang ito, tingnan ang mga ito bilang isang palatandaan na ang Diyos ay nasa iyong kapitbahayan at ang sayo ay susunod. Kapag mahina ang iyong pananampalataya, hanapin ang mga iniligtas din ng Diyos mula sa mga katulad na sitwasyon at hayaan silang bumuo ng iyong pananampalataya. Tandaan, kung nagawa na ito ng Diyos noon, magagawa niya itong muli. Bago tayo magtapos, isaalang-alang ang mga huling salitang ito. Habang naglalakbay ka sa buhay, dapat kang manatiling alerto at matulungin sa mga palatandaan na ginagawa ng Diyos ang iyong mga himala. Pag-isipan ang iyong mga karanasan, at tingnan kung ang mga palatandaang ito ay sumasalamin sa iyo. Sa sandaling matukoy mo ang mga ito, lumikha ng isang kapaligiran na nag-aalaga at naglilinang ng mga palatandaang ito hanggang sa maging isang katotohanan. Ang palibutan ng iyong sarili ng mga taong sumusuporta at naghihikayat sa iyong pananampalataya ay mahalaga. Iwasan ang mga maaaring magpapahina ng loob sa iyo o itakwil ang iyong pananampalataya bilang hindi makatotohanan. Alalahanin ang kwento ni Job, sa kabila ng mga paghihirap, tumanggi siyang tumalikod sa Diyos. Maging matatag na gaya ni Job, na humawak sa iyong pananampalataya kahit nasa harap ng kahirapan. Huwag hayaang maging isang pag-aksaya ang yugto ng paghihintay na ito. Sa halip na mawalan ng luha at reklamo, magtipon ng lakas at maghanda para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Isulat ang mga pangakong natanggap mo mula sa Diyos, pagnilayan ang mga ito, at ipaalala sa iyong sarili ang mga ito tuwing umaga at gabi. Hayaan ang mga pangakong ito na maging mapagkukunan ng pag-asa at pampatibay loob habang hinihintay mo ang oras ng Diyos. Kapag tinutukso ka ng buhay na sumuko, pigilan ang pagnanasa. Alam ng Diablo na ang iyong tagumpay ay malapit na, kaya maaari niyang pag-ibayuhin ang kanyang pagsisikap na huminto sa iyo. Alalahanin na ang pinakamadilim na oras ay madalas na dumarating bago ang madaling araw. Manatili sa iyong pananampalataya, ang pagkaalam na ang Diyos ay tapat at dadalhin ka sa bawat pagsubok. Humingi sa Diyos ng lakas upang magtiyaga hanggang sa matupad mo ang kanyang mga pangako. Manatiling nakatutok, manatiling tapat, at panoorin ang paglalahad ng Diyos sa kanyang mga himala sa iyong buhay. Kung napanood mo na hanggang dito, naniniwala kami na natanggap mo na ang iyong pagpapala. Huwag kalimutang mag-subscribe at magbahagi sa iba para makinabang din sila sa makapangyarihang mensaheng ito. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pasasalamat at pasasalamat sa kung sino ka sa buhay ko. Salamat sa iyong awa at mapagmahal na kabaitan sa akin. Ikaw ang Diyos ng mga himala, ang isa na ginagawang mga channel ng tagumpay at kagalakan ang aking mga hamon. Pinasasalamatan kita sa iyong pangako sa Isayas 41:1-0 na ikaw ay kasama ko, nagpapalakas sa akin, tinutulungan ako, at inaalalayan ako ng iyong matuwid na kanang kamay. Panginoon, kinikilala ko na kung minsan ay nararamdaman kong nag-iisa ako sa aking mga pakikibaka,
Ngunit ipinaalala mo sa akin sa pamamagitan ng mga patotoo ng iba na hindi ako nag-iisa. Ginagamit mo ang mga patotoo ng mga nakapaligid sa akin upang pukawin ang pag-asa sa aking puso na ipinapakita sa akin na kung magagawa mo ito para sa kanila, magagawa mo rin ito para sa akin. Tulungan mo akong maging bukas at tumanggap sa mga taong ipinadala mo sa aking buhay, dahil maaaring sila ang mga sisidlan kung saan mo dinadala ang aking mga tagumpay. Ama, salamat sa mga napapanahong interbensyon na isinaayos mo sa aking buhay. Kinikilala ko na walang mga pagkakataon sa iyo, at kapag ang lahat ay tila ganap na nahuhulog sa lugar, ito ay isang senyales na inihanay mo ang mga bagay para sa aking ikabubuti. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala ang mga sandaling ito at magtiwala sa iyong perpektong timing. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga pagkakataong nakatago sa loob ng aking mga pakikibaka. Tulungan mo akong ilipat ang aking pananaw mula sa pagrereklamo sa paghahanap ng iyong karunungan at patnubay. Magiging bukas ako sa mga bagong insight at ideya na ibinibigay mo. Alam kong sila ay mga palatandaan ng mga himalang ginagawa mo sa aking buhay. Ama, ipinagdarasal ko na maibalik ang anumang nasirang relasyon sa aking buhay. Palambutin mo ang aking puso at ang puso ng mga taong nawalay sa akin, upang ako ay maging bukas sa pagpapatawad, pagpapagaling. Tulungan akong magtiwala sa iyong kapangyarihang ibalik at ayusin ang mga nasirang relasyon. Panginoon, habang naglalaan ako ng oras sa pagdarasal, bigyan mo ako ng lakas upang magtiyaga. Tulungan mo akong magpatuloy, alam kong nalalapit na ang aking tagumpay. Naway maging matatag ako sa pag-asa at pananampalataya, nagtitiwala sa iyong perpektong oras upang matupad ang iyong mga pangako sa aking buhay. Ama, punuin mo ako ng hindi pangkaraniwang kagalakan at pasasalamat habang hinihintay ko ang iyong mga himala. Tulungan mo akong manatiling nagpapasalamat at umaasa, batid na pinagtutulungan mo ang lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Naway mag-umapaw ang aking puso ng papuri at pasasalamat sa mga kababalaghang ginawa mo sa aking buhay. Panginoon, salamat sa iyong salita at sa mga propesya na iyong sinasabi. Bigyan mo ako ng kaunawaan upang makilala ang iyong tinig at panghawakan ng mahigpit ang iyong mga pangako. Tulungan akong magtiwala sa iyong oras at manatiling nakasalig sa iyong katotohanan. Ama sa langit, itinataas ko sa iyo ang lahat ng panalangin ito, batid na tapat ka sa pagsagot sa mga ito. Naway maganap ang lahat sa aking buhay, at luwalhatiin ka ng mga tao sa pamamagitan ng mga himala na iyong ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen.